kaluluwa ko at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa. Ang ating Diyos ay dakila at ang kanyang kagandahang loob ay magpakailan-kailan pa man. Amen! Kaya ano ang ating gagawin? Kundi siya ay puritan, puritin, sambahin ang ating dakilang Diyos. We praise you, our Heavenly Father, our Lord Jesus, and our Holy Spirit. Lord.
Masaya ba ang bawat isa? Dapat lang. Amen? Dapat lang. Having our Lord Jesus, the Holy Spirit, and our Father God in our hearts, ay dapat lang tayo maging masaya every day, every minute of our lives. Amen? Muli, maligaya tayo sapagkat personally ako, narito ang aking kumare, BFF, Sister Abby. Yan, palakpakan natin ang ating dakilang Diyos sa kanyang pag-iingat sa kanya, pagbiyahe mula UAE, di ba Mare? Yan, papuntang Pilipinas. At dalangin natin na huwag na siyang babalik doon. Pamanang paring angel kanyan. Dahil kasama kita kumare, maglilingkod sa dakilang Diyos. Amen. Welcome back, kumare. At naliligayahan ang aking puso na ikay naririto. I love you, my dear kumare. Kagaya ni kumare kong divine, lahat kayo, mga kababaihan, maglilingkod tayo. Kayong aking kasama, maglilingkod sa dakilang Diyos. Palakpakan natin muli ang ating dakilang Diyos, ang Panginoong Jesus, at ang banal na Espiritu. Amen. Ating buksan ngayon, mga kapatid, ang ating mga Biblia dito sa Deuteronomy. Deuteronomy chapter 8, verse 3. Deuteronomy chapter 8, verse 3. Gayon din ang Matthew 4:4 at ang Matthew 6:33. Alam natin ang mga verses na ito. Deuteronomy chapter 8, verse 3, Matthew 4:4 at Matthew 6:33. At tayo ay magsitindig sa ating pagbabasa sa banal na kasulatan ng ating dakilang Diyos Ama. Magsimula tayo sa Deuteronomy chapter 8. At sa talatang 3, ang sabi, at ikaw ay pinapangumbaba niya at pinapagdamdam kanya ng gutom at pinakain kanya ng mana na hindi mo nakilala ni nakilala ng iyong mga magulang upang kanyang maipakilala sa iyo na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat bagay na nagmumula sa bibig ng Panginoon. At ito'y naulit, itong sinalita ng ating Panginoong Jesus. Ito'y kanyang muling binanggit sa Matthew 4:4. Datapwat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. At sa Matthew 6:33, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So from the two verses, dito natin kinuha ang title ng ating pag-aaralan, Man does not live by bread alone. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. At tayong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat at dumating na naman ang araw na pinananabikan ng aming mga puso. Ang araw ng pagsamba sapagkat batid namin dahil ang araw na ito yung pinagpala, kami ay mapapagpala. Naliligayahan ang aming puso sa tuwing darating ang araw ng linggo, sapagkat muli mayroon kaming pagkakataong ikaw ay aming parangalan, pasalamatan, purihin at sambahin sa Espiritu at sa katotohanan kasama ng kapatiran ng bawat isa. Ngayon naman, pag-aaralan namin, tunay nga ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nanggagaling sa iyong bibig, aming dakilang Diyos. Karunungan sa iyong lingkod, kaunawaan sa iyong bayan, at karangalan sa iyo lamang, aming dakilang Diyos, Ama, Panginoong Jesus at Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin ulit ang ating dakilang Diyos. Maaaring kayong makaupo, mga kapatid. Tignan natin habang nagkukwentuhan, nagsishare si Archbas, nabanggit niya ang verse na ito, ang sabi ko,
magandang iaral. Ang verse na ito, alam natin, memorize natin ang Matthew 4:4, man does not live by bread alone, but by every word that proceedeth out from the mouth of God. Alam natin. Pero, kailangan nating lubusang pakaunawaan bakit nga ba ang tao ay hindi lamang sa tinapay nabubuhay. So, ang pag-aaralan natin ngayon, nakafocus nga na ang taong nilikha ni Father God is composed of body, soul, and spirit. Tayo ay may katawan, physical, tayo ay may kaluluwa, at tayo ay may espiritu. Ang tinapay na tinutukoy ay ang pagkain, ang ating mga trabaho, ang ating mga pananamit, ang tirahan, ang sasakyan, maging ang pamilya, lahat ng kailangan natin, yan ay pagkain ng ating physical na pangangatawan, our physical bodies. Pero, ang tao ay may kaluluwa at espiritu. Hindi kumakain ng literal na tinapay pagkain ng ating kaluluwa at espiritu. So, kung ganoon, ay paano nga ang espiritu at kaluluwa natin? Dahil ang pagkain literally ay para lamang sa physical bodies. So, kung tayo ay binubuo ng body, soul, and spirit, paano naman ang ating espiritu at ang ating kaluluwa? Dahil hindi pwedeng mabuhay tayo na ang physical lang ang ating pinapakain, ang ating dinaramtan, ang ating pinaliligayahan. But more so, kailangan ng ating kaluluwa at ang ating espiritu. Sa Genesis, buksan natin, verse 26 and 27. Nung likhain ni Father God at ni Lord Jesus ang tao, hindi lang basta-basta paglikha, kagaya ng paglikha sa mga hayop, sa mga halaman, but very special ang paglikha ni Father God at ni Lord sa tao, tayo sa atin. Sinabi niya sa verse 26, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid at sa mga hayop at sa buong lupa at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. At nilalang ng Diyos ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos. Siya nilalang, at nilalang niya sila na lalaki at babae. 26-27 yon. Napakahalaga, napaka-special ang paglalang ni Father God sa atin. Nilalang niya in His own image and likeness. Tignan ninyo yon, mga kapatid. He is the Almighty God, the Creator of heavens and the earth, ang Diyos na walang imposible. Nilikha niya tayo according, ayon sa kanyang wangis. Napaka-special, napakahalaga ng tao. Kaya nga, when He created man, hindi lang basta ganon nagtatapos. Gusto niya makasama ang tao forever. Kaya nga nung nilalang niya, walang kamatayan ng tao. Dapat wala tayong kamatayan. Pero alam na natin to, because of sin, dahil sa kasalanan, kaya pumasok ang kamatayan. Pero sadyang kay buti at napakahalaga nga ng tao sa kanyang harapan, ganyan na lamang ang kanyang pag-ibig. Na, alam na natin na ibinigay niya si Lord Jesus para yung kanyang unang plano na walang kamatayan ng tao to be with man forever in His kingdom ay maipagpatuloy. Kaya yun ang ginawa. Kay dakila ng kanyang pagmamahal sa atin. Amen? Kay buti niya, kay dakila ng kanyang puso. He has created each and every one of us in His own likeness and image. Sa 1 Thessalonians 5:23, dito makikita natin na ang habilin ni Apostol Pablo hindi lang sa ating katawang pisikal, maging sa ating kaluluwa at espiritu. 1 Thessalonians 5:23, nandyan sa ating screen. So, guided tayo sa ating pag-aaralan.
1 Thessalonians 5:23. Ang sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica, at pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi lang natin pakaingatan ang ating physical na pangangatawan, pakamahalin. We are doing everything, syempre, para maging malusog ang ating mga pangangatawan, para maganda ang bawat isa, gwapo, maayos, disente, pero huwag nating kalilimutan ang espiritu at kaluluwa. Dapat ang tatlong ito ay ating pakabanalin, pakalinisin, pakaayusin, pakahandaan hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. So, man is composed of body, soul, and spirit. Kaya, nasabi sa ating teksto na man does not live by bread alone. Hindi tayo nabubuhay at mabubuhay sa pagkain lamang. Because literally, ang pagkain na sinabi ko kanina, kasama rin dyan ang ating mga trabaho, ang ating mga iba't ibang pangangailangan, is to sustain the needs of our physical body. Pero, hindi lang tatapos doon. Paano naman ang kaluluwa at espiritu? Diyan papasok yung, but with every word that proceeded out from the mouth of God. Kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng ating dakilang Diyos. Ang tao ay nilikha ni Lord. Tignan natin sa Genesis 2:7, from the dust, sa alabok. Ang katawan, physically. Genesis 2:7, na nakasulat, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Nilikha tayo ni Lord. Tingnan ninyo, hiningahan mismo ni Father God ang tao. Hiningahan niya ng breath of life. Yes. Kay sarap na damhin, imagine ninyo that the Father God Himself, hiningahan niya ang tao, the breath of life. Ang hininga ng buhay. At naging isang buhay na kaluluwa, a living soul ang tao. So, meron tayong katawan physically. So, yung katawan na ito, ito yung nangangailangan ng pagkain, nangangailangan ng pahinga, ng tulog, nangangailangan na bihisan, kailangan natin yan, kailangan tumira sa isang magandang tahanan, kailangan rin ng mga iba't iba pang mga material na kailangan. Pero we should remember that this body is temporal and punishable. Ito'y temporary. Ang physical na yan ay temporary because when we go to heaven, mapapalitan yan ng heavenly body. Pero itong meron tayo ngayon ay temporary lang at ito ay mapapalitan. Kaya lang ang option is pwedeng mapalitan ng heavenly body dahil makakasama natin si Lord, si Father God sa heaven, or katawan na mapaparusahan eternally also sa impyerno, sa kaparusahan. Ang ating namang kaluluwa, so alam na ito yung ating body, physical. Ano naman ang ating kaluluwa? Ang kaluluwa ay ang ating mga kaisipan, ang ating mga emosyon, ang ating buong pagkatao, ang ating mga kalooban, yung ating mga kagustuhan. Yan ang tinutukoy ng ating kaluluwa. So, yung kaluluwa natin, kung ano yung mga pagdidesisyon natin, pagpaplano sa ating mga kagustuhan, ang buong personality natin. Ano ba tayong, ang personality natin ang tahimik lang, pero once nagsalita ay napaka-sensible ng sinasabi. Personality natin, yung iba ay masayahin talaga, pero pag serious na ay
serious na ang kanyang personality. Tumutukoy sa ating kaluluwa. Tingnan natin ang Psalms 42 verse 1. Sa Psalms 42 verse 1, dito mapapatunay na ang tao ay may kaluluwa. Nilikha tayo ni Lord, ni Father God, at tayo ay naging isang buhay na kaluluwa. Sa Psalms 42:1, kung paanong humihingal ang usa sa pagkauhaw sa tubig ng mga batis, gayon humihingal ang kaluluwa ko, ang aking kaluluwa, sa pagkasabik sa iyo, O Diyos. As the heart panteth after the water brooks, so panteth my soul after thee, O God. Ang ating mga kaluluwa ay laging nasasabi. Kaya when we praise, hindi ba? I praise you, Father God, with all my heart, physically, with all my soul, and with all my strength. At ang ating espiritu noon ang nakikipag-ugnayan sa ating dakilang Diyos. Ang ating espiritu naman ay kaya kailangan ang ating espiritu ay laging matuwid, banal, malinis. Because when we come to church, we worship our Lord in spirit and in truth. Ang ating espiritu ang nakikipag-ugnayan kay Father God. Ang nakikipag-ugnayan sa ating dakilang Diyos, sa ating Panginoon. We worship Him sa spirito at sa katotohanan. So we should have a righteous spirit before our Father God, before our Lord. Tingnan natin ang John 4. Sa John chapter 4, verse 24. John chapter 4, verse 24. Ang Diyos ay espiritu, at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at sa katotohanan. Ang ating dakilang Diyos sa mga Panginoong Hesus, hindi natin nakikita kasi nga they are spirit. At ang tunay na sumasamba ay sasamba sa Kanya sa espiritu at katotohanan. Kaya, we come to church, maayos ang ating physical body, presentable, a living sacrifice before our Father God and the Lord Jesus. At ready ang ating kaluluwa, ang ating buong pagkatao, ang ating kaisipan, ang ating emosyon, lahat ng nasa sa atin, banal sa Kanyang harapan because we worship Him as well with all our soul. At ang ating espiritu, kailangan ay handa, malinis, sakdal. Dahil ang espiritu natin ay ang siyang nakikipag-ugnayan sa espiritu ng ating dakilang Diyos. Naunawaan na ba natin, mga kapatid, ang pagkakaiba ng ating body, soul, and spirit? And ang tatlong yan ay binubuo ng tao. Hindi lang tayo puro katawan. Hindi lang tayo puro physical body. But we have soul and spirit. And mas pakahalagahan natin at bigyan ng pansin, mas pakainin natin, mas bigyan ng importansya natin ang ating soul and spirit. Yes. Kaya nga yung last verse, mababasa ito sa ating conclusion, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin lagi ang ating Panginoon, unahin lagi ang Kanyang katuwiran. Unahin lagi ang Kanyang mga kautusan, ang pagsunod sa Kanyang mga kautusan. Unahin lagi pakaibigin natin si Lord. And all these things na kailangan ng ating physical body ay ipagkakaloob niya. All these things, lahat ng yan na kailangan ng katawang ito upang mabuhay ang katawang ito, ipagkakaloob. Uunahin lang lagi si Lord. But, ang nakakalungkot ay sa karamihan, mas inuuna ang physical body. Lahat ng panahon, lahat ng atensyon, lahat ng oras ay ukol kung paano bubusugin ang katawang ito, paano bibigyan ang katawang ito ng magagandang damit, magagandang gamit, kung paano titira ang katawang ito sa isang napakalaki at napakagandang tahanan. Hindi naman
kumbaga salungat or ayaw ni Lord ang mga bagay nito. Gustong-gusto nga niya eh. Plano at nasa puso ni Father God that we will have all of this. I-enjoy natin ang lahat na ito. Maligayahan ang katawang ito. But, seek ye first. Unahin natin. Unahin muna natin pabusugin. Unahin muna natin pahalagahan ang ating kaluluwa at ang ating espiritu. Ang ating kaluluwa, tingnan natin, ang Psalms 42. Binasa na ba natin yon? Yung Psalms 42 verse 1? Okay, dito tayo sa Proverbs 20:27. Proverbs 20:27. Dito, nakasulat yung tungkol sa espiritu. Proverbs 20:27. Ang sabi, ang diwa ng tao ay ilawan ng Panginoon na sumisiyasat ng mga pinakaloob na bahagi ng tiyan. The spirit of man is the candle of the Lord, searching all the inward parts of the belly. Ang ating espiritu ay siyang ilawan ni Lord, sinisiyasat niya lahat ng sa loob-looban natin. So, hindi lang physically. So, mga kapatid, okay, sinasabi, tinuturuan tayo ni Archpas, we go to church, maayos, presentable, pero hindi lang doon. Maaring yung iba ay presentable, maayos, ang ganda ng katawan, pero ang kanyang kaluluwa at espiritu ay payat, nanghihina, walang ka-energy. Wala ring kwenta, wala ring kabuluhan. Because ang pinakamahalaga yung ating espiritu, nakasulat dyan, ito ang ilawan ni Lord. Ito ang kanyang tinitignan. Ito ang kanyang pinakasisiyasat. Kasi nga, we are communicating to our Father God through our spirit. So, kailangan ang espiritu natin ay banal, ang espiritu natin ay malakas, ang espiritu natin ay malinis, dalisay, sakdal sa kanyang harapan. Our Father God is Spirit. Amen. Amen? So, we are communing with our Father God with our spirit. Sinisiyasat niya ang kaloob-looban natin. Hindi lang physically, but in our inner body, ang ating kaluluwa at espiritu, ito ba'y dakila sa kanyang harapan. Anong tawag doon? You will fool other people sa iyong panlabas, but not our Father God. Kaya, pagandahin natin ang ating hindi lang ang pagmumukha. Naririto ka, pero kumusta ang espiritu at kaluluwa mo, mga kapatid? You are here, your body is here. Every Sunday, pumupunta ka, nagbibihis, nag-aayos, pero okay na ang katawan, kumusta ang kaluluwa at espiritu? Ito ba'y dakila sa kanyang harapan? Ito ba ay ayon sa kanyang kalooban? Man does not live by bread alone. Si Lord Jesus mismo nagsabi. Pag si Lord mismo nagsabi, matindi at kailangan nating sundin at pakahalagahan. He Himself, kagaya ng sinabi niya ng we should be perfect. Kaya nga ang turo dito ay talagang nagpapakasakdal tayo because the Lord Jesus Himself ang nagsabi, para makasama natin ang ating Ama na perfect, kailangan tayo maging perfect. And this one also, si Lord ang nagsabi, hindi lang tayo nabubuhay at hindi tayo mabubuhay sa pagkain lamang literally. But we have to consider na mabubuhay tayo sa salita ng dakilang Diyos. Amen. Galing mismo sa kanyang bibig. Yes. Para tayo'y mabuhay. Kapag napabayaan ang kaluluwa at espiritu, kahit anong gawin mo, lahat ng uri ng vitamins, tinitake mo. Pag-exercise, lahat ng pwedeng ikaskas, kinakaskas. But neglecting our soul and spirit, mamamatay ang kaluluwa, ang espiritu, at ang katawan. Dahil nga, iisa yan.
Kapag ang isa'y pinabayaan, hindi pinakain, mamamatay din ang physical body, ang espiritu, at ang kaluluwa. Amen? Amen. Tingnan natin ngayon, mga kapatid. Next slide natin. Okay. Ang ating text, ang binasa natin kanina, no, yung Matthew 4:4, nung tinukso ni Satanas si Lord Jesus, nag-fasting si Lord ng 40 days and 40 nights. Imagine, tayo, isang araw lang, isang gabi lang na hindi tayo nagapunan, nang bubulo na ang ating mga bituka. But our Lord Jesus, sa katawang tao, tao siya rito. Siya'y nagkatawang tao. He fasted for 40 days and 40 nights. At alam ni Satanas na gutom si Lord. Naramdaman niya ang gutom after these 40 days and 40 nights si Lord. Kaya yung pagtukso sa kanya ni Satanas, ang sabi niya, kung ikaw nga ang Panginoon, bakit hindi mo gawing tinapay ang mga batong ito? Kung pansinin ninyo yon, kaya ni Lord, siyempre, siya ang makapangyarihang Panginoon. Amen? Amen. Kaya niyang gawin yung mga bato na yon na maging napakasarap na tinapay para masatisfy, masustain ang kanyang gutom sa oras na yon. Pero tignan ninyo, ang sinagot ni Lord, man does not live, nasusulat. Binanggit niya ang kasulatan, nasusulat na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao. At yung binanggit niya, dahil nung panahon ni Lord, ay wala pa ang New Testament. So ang binanggit ni Lord ay yung binasa natin, yung Deuteronomy, ano yung ating 8:3. Yung ating text kanina, Deuteronomy, nakasulat doon na pinakain ni Father God ang mga Israelites habang sila ay naglalakbay papunta sa Kanaan. Pinakain niya sila pero nagrereklamo, nagko-complain, magulo sila. Kaya ang sabi ni Father God, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao. Yun ang binanggit ni Lord Jesus kay Satanas. Satanas, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, nasusulat. So ito ang reference ni Lord nang sabihin niya yon, nasusulat. At ang tinutukoy niya, itong nasulat sa Deuteronomy chapter 8, verse 3, na hindi lang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng ating dakilang Diyos. Kung pansinin ninyo, ipinakita dito ni Lord ang kahalagahan ng salita ng ating dakilang Diyos. Gutom na gutom siya yung panahon na yon, pero ipinakita niya na higit na mahalaga ang salita ng dakilang Diyos kaysa uunahin niyang isatisfy ang kanyang pangangailangang pisikal. Yun ang kanyang panlaban. Si Lord mismo, si Lord na yan, sa kanyang pagiging tao, ang ginamit niyang panlaban ay ang salita ng dakilang Diyos. So how much more tayo? Kung si Lord, ginamit niya ang salita ng dakilang Diyos panlaban sa tukso, lalo na tayo. Na ang ginagamit nating panlaban, ang ginagamit nating para kontrahin or labanan ng anumang uri ng tukso ay ang salita ng dakilang Diyos para nga tayo mabuhay. Kaya nga hindi lang sa tinapay tayo nabubuhay, kundi sa bawat salitang ito, sa makapangyarihang salita ng ating dakilang Diyos. So dito, yung ang tinapay na tinutukoy, nabanggit ko na kanina, literally, ang kailangan natin para mabuhay, itong katawan na ito, syempre kailangan natin pakainin. 3 times a day. Yung iba nga, 5 times. Masyado din kaluguran yung karelang katawan. Almusal, merienda. Tanghalian, merienda. Hapunan, at may merienda pa, 6. There's pa. Yan, talagang pinakamamahal ang physical body. No, wala namang problema yun. Meron ka namang pambili ng masasarap na pagkain.
And then, syempre, yung exercise. Yan. Gusto ko kay Archpas, talagang masipag mag-exercise. Kailangan ng katawan natin yon para yung excess fats at saka yung mga natutulog na muscle, magising. Okay? So, yun ang ating mga tumutukoy. Kaya lang mga kapatid, hindi ito sufficient, hindi ito sapat para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay yun, walang problema. Kailangan nga mahalin natin ang ating sarili. Nakainin, siguraduhin laging malusog. We also take supplements, mga vitamin, umiinom ng gatas. Pero, lagay natin sa puso natin, this is not sufficient for us to have true life. Gusto nating mabuhay ng mahaba, kaya nga nagpapakalusog tayo. Pero, hindi yan sapat para makamit ang buhay na ninanasa natin. Hindi yan sapat para makamit ang isang maligaya, masagana, kaaya-aya at dakilang buhay. Amen? Dito papasok ang salita ng ating dakilang Diyos. Pag sinabi nating salita, tumutukoy sa spoken word, sa written word, and the living word. Pag sinabing spoken word, ito yung mga commandments. Ito yung mga kautusan ni Lord. Ito yung kanyang mga palatuntunan, His statutes. Napag-aralan na natin ito noon. Ang salita ng ating dakilang Diyos, mga kapatid, kagaya ngayon, nakikinig kayo attentively. Siniseryoso ninyo. Pero after this, ano na? Marami kasi nakikinig lang, pero pagkatapos, same old banana. Ganun pa rin. At merong maaring nagsasabi na, gusto kong magpakabanal, gusto kong maging sakdal, gusto ko nang maging totoo si harapan ni Father God, pero bakit nahihirapan ako? Bakit ang hirap? Bakit nakakagawa pa rin ako ng kasalanan? Kasi hindi mo kinakain ang salita ng dakilang Diyos. Hanggang doon ka lang sa body. Nakakalimutan ang espiritu at ang kaluluwa. Para bang pag nagtuturo ako, pinakatuturo ng lesson, kabukasan, putera na yung bahala mo. Pagkabukas, wala na naman kasi they only listen. Pero hindi nila ilinilagay sa kanilang puso at kaisipan at hindi in-apply. Parang ang mga salita ng dakilang Diyos na inyong naririnig, na inyong binabasa, hindi pinag-aaralan, hindi ina-apply sa buhay. Yun ang problema. Kaya, ang akala natin, okay na ang pakikinig, okay na yan, nakikinig tayo, nagsusulat kayo, pero after writing, jotting them down, pagdating sa bahay, pinag-aaralan ba? Pinag-aaralan, okay, ina-apply ba? Nabasa natin, pinag-aralan na, ang mga kautusan ay kailangan nating sundin, kagaya ng prayer ni Brother Ricky, dahil ito ay ang katunayan na minamahal talaga natin si Father God by obeying His commandments. Pero, binasa lang, pinakinggan lang, pero hindi in-apply. Nakakagawa pa rin ng pagsalangsang, pag-iimpot, pagsisinungaling, paggawa ng masama, hindi pagpapahalaga sa araw ng pagsamba, yun lang ay hindi na pagsunod sa kanyang kautusan. Paano natin sasabihin, pinapakain natin ang ating kaluluwa at espiritu na sa simpleng kautosan pa lamang ni Lord ay hindi na tayo nakaka-check, hindi na tayo nakakagawa, nakakasunod. Hindi ba napag-aralan natin, basic lang ang mga commandments. Bago ka tayo pupunta sa mga palatuntunan, ay kailangang magawa natin lahat ng 10 kautusan. Ang kanyang mga palatuntunan, ito yung ating pagkakaloob ng ating ikapu, yung ating paglilingkod, ang pagsuporta sa ministry, sa project, ang pagpapalakas sa mga kapatiran, yan ang kanyang mga palatuntunan, ang yung wala sa mga 10 Commandments.
nang sa gayon ay makapasok tayo sa kanyang kahatulan, in His judgment. Kay sarap na alam natin yung favor ni Lord ay nasa atin. Kay sarap na alam mo na malinis ka sa harapan ni Father God. Na alam mo anytime you will come to Him in prayer, ay nga na ako, ini kailangan mo. Ngayon din, bakit hindi mo agad sinasabi pagkakaloob ko? Dahil mahal na mahal ni Father God ang mga sa Kanya'y tumutupad ng Kanyang kautusan at mga palatuntunan. Amen? Yung bang ikaw na magulang, kagaya kagabi, sabi ni Ken kay Archpas, Dad, bili mo ko sapatos. Wala akong sapatos pang aral. Nababgabag si Archpas, alaga palaro ko sapatos, pag-aral ng kanyang junior. Sabi niya, bukas din anak, bibili kita. And that was the very first time na lumapit si Aurel Ken kay Archpas at tumingi, bili mo ko sapatos daw. Wala pala siyang sapatos. Kaya, maaring, ay, puta mo rin na, sahin ka to, salira ko, tangasanting, yung leather. So, ganun. Dahil tayo mga magulang ay mahal na mahal natin ang ating mga anak. How much more our Father God, pagtingin niya sa atin, naliligayahan siya dahil ang puso natin ay puno ng kabanalan. Palakpakan natin ang kapag lalapit tayo kay Father God, and He will look at our hearts. Our hearts are pure and holy and perfect before Him. Na ang puso natin ay walang nasa, kundi ang siya'y laging maluwalhati, maparangalan sa buhay natin. Anuman ang ating hiling, ipagkakaloob niya. Dahil higit siyang maligaya. Pag maligaya tayo, sana ask anything, kahit ano, walang limitation. Mga pangangailangan natin, ano man yan, ang love life natin, ang mga business natin, ang family, yan. Pag love life, lalo yun din. Brother Ronald, masold, ibibigay niya, Brother Ronald. Amen. Kung niligaya ka doon, higit na maligaya si Father God. Kay sarap na gayon ang katatayuan natin. Yung wala kang, kumbaga, na ayaw mo mag-pray, ayaw mo pumunta sa church, hindi mo mataas ang iyong kamay kasi meron ka pang tinatago. Meron ka pang, kumbaga, hindi pa ganap ang pagmamahal mo kay Lord. Meron ka pang hindi pagsunod. Meron ka pang hindi ginagawang ayon sa kanyang kalooban. That's why, hindi maitaas, fully extended arms, hindi makasigaw, dahil, halimbawa, ginawa, ta kaya na ako nisipin ko, totoo. Kilala mo. O baka katabi mo yung asawa mo, o pag-uwi, pakatas mo pa mo, makakain, pero yung mga binyaris sweldo mo ka mo. Marami kang mga tinatago, kaya hindi pa ganon. Pero, starting every day, we are renewing our spirits, my brethren. Every day, see to it na tayo nagpapakabanal, tayo nagpapakasakdal. Every day yan, gradually, sinisikap natin. Maaring ngayon, hanggang ngayon, ay nahihirapan ka pa. Bakit hindi ko kayang gawin ang magpakasakdal? Bakit natutokso pa rin ako? Bakit nagkakasala pa rin ako? Dahil nga, hindi mo kinakain ang kanyang mga salita. Amen. Kailangan tayo mabuhay. Amen? So we have to feed, to nourish our soul and our spirit. Hindi lang ang ating mga physical na pangangatawan. Amen? So, ang written word naman ito, ang scripture, ang Biblia, ito ang kanyang mga salita na kumpleto. Lahat naririto. Mamaya mababasa natin yan, mapabanggit yan. At ang pinaka-importante is the living word. At sino ang living word? The Lord Jesus. Basahin natin ang John 1:1. Alam natin ito. In the beginning was the Word,
And the Word was with God, and the Word was God. Si Lord, ang salita. Amen? Kaya kapag ang salita'y pinakaiingatan natin sa ating mga puso, kapag ang salita'y kaligayahan nating sundin, ibig sabihin, kaligayahan nating sundin si Lord. Because the Lord Himself is the Word. Nang pasimula, siya ang verbo. At ang verbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And aside from that, the Lord Jesus is the bread of life. Siya ang tinapay ng buhay. Nasa John 6:35 yan, hindi na sulat. John 6:35, basahin natin. Sa kanila'y sinabi ni Jesus, John 6:35, Ako ang tinapay ng kabuhayan. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin kailanman hindi mauuhaw. Kaya napakahalaga na ang mga salita ng ating Panginoon ay ating pinakaiingatan. Ito'y ating nilalagay sa ating puso at ating sinusunod. Application is very important in any learning. Sa anumang pagkatuto, kung yan ay merely information, walang application, it's useless. Tinuro mo ang bata na mag-addition, pero hindi niya ginagamit, hindi niya ina-apply, puro ganun lang, it's useless. Maging sa pag-aaral natin ng salita ng dakilang Diyos, nakikinig tayo, pinakananamnam natin, pero after this, wala rin. Kailangan ng application. Narinig mo na kailangan, baka mahalin natin si Lord, gawin natin, i-apply natin. Sundin ang kanyang kautusan, gawin natin. Because the Word Himself is the Lord Jesus. Siyang tinapay ng buhay. Ako ang witness ko, tinapay. Gusto ko talaga yung mga tinapay na iba-iba. Masasarap na tinapay. So pag may nagbibigay sa akin yun, talagang I am being overwhelmed, overjoyed. Parang of all the snacks, gusto ko yung mga iba't ibang masasarap na tinapay. Ang sabi ni Lord, I am the bread of life. Ako ang tinapay ng buhay. Sabi niya, ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom. At ang sumasampalataya sa akin, kailanman hindi mauuhaw. Gawin natin ito, literally ito, and spiritually. Literally, kapag kinain natin si Lord, na siya ang tinapay ng buhay, literally, talagang hindi na tayo magkukulang. Lahat ng kailangan natin, isusupply niya. Siyang may-ari ng lahat. Lahat ng kayamanan, mga precious gold, silver, precious stones, lahat ay sa Kanya. Kapag pinakamahal natin ang tinapay ng buhay na ito na si Lord, hindi na tayo literally magugutom. Pansinin ninyo ang ating mga hapagkainan. Nagkukulang ba? Punong-puno lagi ng mga pagkain. Sapagkat yan ay sinusupply ni Father God. Ayaw niyang magutom ang kanyang mga minamahal na anak. Tayo mga magulang, di ba? Pag nag-grocery ka, yung para sa'yo, sabon, shampoo, Colgate. The rest, sa anak mo, iba't ibang biscuit, iba't ibang mga juice, may gatas, may vitamin, lahat. Itamong kapurit, kembali. The rest, sa anak mo. Ayaw natin silang magutom. Gusto natin kapag nagutom, binuksan niya yung lalagyan ng pagkain, kumpleto. Ganyan natin kamahal ang ating mga anak. Si Father God, mahal na mahal niya tayo. Ayaw niya tayong magutom. Ayaw niya tayong magkulang. Kaya kapag halimbawa mga kapatid, kailangan sa buhay natin ngayon ay wala na sa atin yung balisang naghahanap para pambili ng bigas or pambayad sa kuryente, wala na sa atin yon. Amen? Lahat ng yan ay meron tayong supply, meron tayong provision ni Father God. Naka-ready na. Wala sa atin yung maglakad ka,
mandampang pamayad kuryente. Hindi, wala na sa atin yon. He is the bread of life. The Lord Jesus is the bread of life. Lalapit tayo sa Kanya, pakamahalin natin siya, sundin natin ang Kanyang mga salita, and we will never, hindi na tayo magugutom, hindi na tayo mauuhaw, literally, and spiritually. Hindi na tayo manghihina, hindi tayo mapapatukso, at hindi na tayo mamamatay. The bread of life. Palakpakan natin sa Lord. Yun ang pinaka-importante. Bakit natin ginagawang lahat ng ito, mga kapatid? Taking care of ourselves, exercising, feeding our bodies, kasi gusto nating mabuhay. Kung gusto mo nang mamatay, huwag ka nang kakanin. Diba? Kung gusto mo nang mamatay, punta ka sa mga maruruming lugar, maraming iba't ibang germs, iba't ibang bakterya. Pero hindi eh. Kasi gusto nating mabuhay. Kaya nga, pinakaiingatan natin ang ating mga katawan. Pero higit dyan, kagaya ng nabanggit ko kanina, our man is composed of body, soul, and spirit. So kailangan din natin i-feed, i-nourish ang soul and spirit. Kaya dito pumapasok na kainin natin si Lord. Yes. Kasi siya ang bread of life para tayo tunay ngang mabuhay. Amen? So, next, tingnan natin ngayon. Pakitaas yung ating slide. Sige, next ano yan eh. Tatlo yung mga yan, apat ata yung sinend kong yan eh. Apat. Hiwa-hiwalay. Yan. Smart view. Smart view. Pause. Pause muna tayo. Yan. Siguro na download nila yung isa lang. Apat ata yung sinend ko niyan, iniwa-hiwalay ko. Okay. So, ano natin ngayon, yung spirit, salita ng ating dakilang Diyos, yung gagawin natin siyang as our daily bread. Di ba merong mga nabibili na maliliit, no? Daily bread, mga scripture, tapos may konting explanation. Ang ibang mga Kristiyano sa ibang church, yun ang parang ginagawa na nilang na pag nagme-meditate sila eh. Yung, kasi may date yun eh, every day. So yun na lang kanilang binabasa at mayroong explanation. Yun na, parang nag-meditate na sila. Pero hindi kasi, iba kasi ang kapaliwanagan eh. Iba yung nagpaliwanag na maaaring hindi natin alam kung guided talaga by the Holy Spirit. So kailangan yung meditation natin after praying ay ang Holy Spirit, ang ating great teacher, siyang magtuturo, magpapaliwanag ng mga ito. Tingnan natin, napakaganda nito eh. Binasa ko ito kay Archpas kagabi. Sabi ko, pakinggan mo, ang ganda, ang sarap nitong Jeremiah 15:16. Jeremiah 15:16. Baka anuin natin. Sabi dito, ang iyong mga salita ay nangasumpungan at aking kinain. At ang iyong mga salita sa ganang akin ay katuwaan at kagalakan sa aking puso. Sapagkat ako'y tinawag sa iyong pangalan, O Panginoong Diyos ng mga hukbo. Sa English, the words were found, and I did eat them. And thy word was unto me the joy and the rejoicing of my heart. For I am called by thy name, O Lord God. Tinawag tayo ni Lord sa ating pangalan. Di ba? Ang sarap nun. Tinawag tayo mismo ni Lord by our name. At yung kanyang mga salita, I ate them, sabi dyan. Kinain natin. So, ang lahat ng mga naririnig ninyong ito na aral, kainin natin. Namnamin natin ang lasa upang ang ating kaluluwa at espiritu ay mabusog, upang tayo ay mabuhay. So,
kainin natin. At ang sarap ng nakasulat dito, ang sabi, ligaya ng ating puso ang kanyang mga salita. Naliligayahan ba kayo sa salita ni Lord? Yun lamang mababasa natin na ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. So yun lamang, tatarakya ang puso. Sino ba ako, Father God? For giving your only Son, kasi ayaw mo kong maimpyerno. Kung tutuusin, I am nothing, I am worthless, wala akong halaga, wala akong kabuluhan, wala akong sinabi. Pero ganyan mo kong kamahal. Tayo, bawat isa sa atin, mga kapatid, nandirito tayo sa True Church. Nakakarinig tayo ng totoong aral. Ganyan tayo kamahal ni Father God. Kaya huwag nating itapon. Huwag nating sayangin. Huwag nating baliwalain. Ang kanyang mga salita'y kainin natin, pakalasahin natin, pahanap namin. Ating sundin at gawin upang tunay nga tayo mabuhay. Kay sarap mabuhay na may Lord. Yes. Kay sarap mabuhay na alam mo kasama mo si Lord. Amen. Kay sarap ng pakiramdam. Hindi kagaya lang natin yung mga iba na walang Lord. Magulo sila. Ang daming may kabalisahan. Ang daming may depress. Pero tayo, maginhawa ang ating puso, ang ating kaisipan, maginhawa ang ating pakiramdam. Because we have our Father and the Lord and the Holy Spirit in our hearts. Kainin natin ang kanyang salita. Ipamuhay natin. Hindi lang basta naririnig nyo ngayon. Pero gawin natin, sundin natin. Sapagkat ang tunay na nagmamahal sa kanya ay tumutupad ng kanyang mga salita. Bakit? Dahil ang mga salita ni Lord, tingnan ninyo, napakahalaga nito. Ang una, sa Psalms 119, kinanta natin kanina at muli natin kakantahin pagkatapos ng preaching. Kay ganda rin ang Psalms 119:105. Thy word is a lamp unto my feet, a light unto my path. Psalms 119:105. Basahin natin. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Kaya bakit napakahalagang kainin natin ang salita ng dakilang Diyos? Upang huwag tayong magkamali, upang huwag tayong mapahamak, upang huwag tayong mamatay, kailangan natin ang salita ni Lord. Bakit? Dahil ang kanyang mga salita ay ilawan ng ating paa. At ito ay liwanag ng ating at liwanag sa aking landas. Yes, kaya kakantahin natin. Lamp unto my feet. Tama na, Lord. Okay, yan. Yung kay sarap nga na hindi tayo magkakamali, hindi tayo mapapahamak, hindi tayo mawawala sa landas kapag tayo ay guided by the Word of God. Yes. Lahat ng plano natin, kapag yan ay hindi ayon kay Father God, hindi niya pinapangyari. Lahat ng nasa ng puso natin, lahat ng plano natin, nililid tayo ni Lord sa tamang landas. Sapagkat ang kanyang mga salita'y kinakain natin. Ang kanyang mga salita'y pinahahalagahan natin, tinutupad natin. Kaya ang mga salitang ito, nililid tayo, ginagay tayo sa tamang landas. Nagiging ilawan sa ating paa para hindi tayo matalisod, hindi tayo madapa, hindi tayo magkamali. Ibig sabihin, hindi tayo magkasala. Pinakaiingatan tayo ni Lord. Ayaw niya na tayo'y madungisan. Ayaw niya tayo magkasala. Sapagkat kapag tayo nagkasala, nahiwalay kay Lord, umiiyak siya. Pinakamamahal tayo ni Lord. Sa kapahayagan, iniingatan niya bawat isa. Ayaw niyang may mawala, isa man sa atin. At ayaw niyang may maiwan sa kanyang mga pagpapala. Bawat isa iniingatan ni Lord.
Pero, kailangan nating gawin ang ating part. Kung gustong gawin ni Lord yun, pwede eh. Pero, gusto niya na gawin natin ang ating part, ang ating bahagi. Guided tayo sa kanyang mga salita. Verse yan. Pakibasa mo yung verse 92, 93. Sa verse 92, Next. kundi the same chapter, Psalms 119, sa verse 92, kundi ang kautusan mo'y naging aking kaaliwan. Namatay nga sana ako sa aking kadalamhatian. Hindi ko kalilimutan kailanman ang mga tuntunin mo, sapagkat sa pamamagitan ng mga iyon ay binuhay mo ako. Lahat ay sa kanyang mga salita. Naligayahan tayo, nasupply ang kailangan natin, nabuhay tayo, guminhawa dahil sa kanyang mga salita. Kaya nga ang kanyang kautusan, ang mga salita ni Lord ay ating kaaliwan, ay ating ligaya. So anumang sitwasyon kapag sometime nasa kalungkutan, banggitin ang kanyang mga salita. Basahin ang kanyang salita at tayo'y maaaliw, tayo'y maliligayahan. Sa panahon ng sakit at karamdaman, basahin ang kanyang mga salita sapagkat ang mga ito'y kagalingan natin. Bakit ka mabalisa? Bakit nilalako ka kay mood? Bakit nalulungkot ka? Bakit nalulumbay ka? Naririyan ang kanyang mga salita. Kaaliwan natin, buhay, kalakasan, pag-asa, ligaya, naririto, kumpleto. Napakasarap ng kanyang mga salita. Amen? Sapagkat sa pamamagitan ng mga iyon ay binuhay mo ako. Sa Psalms 119 verse 50, uurong tayo. Sa verse 50 ang sabi, related, kamukha ng binasa natin. Ito'y aking kaaliwan sa aking pagkapighati, sapagkat binuhay ako ng iyong salita. Binuhay literally at binuhay sa ating spiritual na pamumuhay. Gusto mong mabuhay? Amen? Yes. Gusto nating mabuhay physically sa mundong ito habang hinihintay natin ang pababalik ni Lord at gusto rin nating mabuhay forever with Him, kainin natin ang kanyang salita. Kaaliwan ang kanyang salita. Namnamin natin. So, kung 6 times, 3 times a day kang kumakain, huwag nating kalimutan ang pagkain ng kanyang salita. Pag-aralan, i-meditate ang kanyang mga salita. Amen. Marami tayong panahon sa trabaho. Marami tayong panahon sa iba, sa pagkikipagkwentuhan, sa Facebook, pero marami ang walang panahon sa pag-aaral ng kanyang salita. So, kailangan simulahin natin ngayon, mga kapatid. Kung hindi natin ginugutom ang ating mga katawan, huwag nating gutumin ang ating mga kaluluwa at espiritu. We should spend time, paglaan tayo ng oras, ng panahon, every day, para i-meditate ang salita ng dakilang Diyos. Amen? Amen. Amen. Mag-set tayo ng isali natin sa ating schedule. No matter how busy we are, may schedule tayo na pag-aralan ang kanyang mga salita. Kumain tayo upang mabubuhay ang physical, ang soul, at ang spirit. Sa Psalms 190:50, binasa na natin, upang sa panahon ng anumang tukso, pagsubok, kaya nating labanan because we are strong, malakas tayo spiritually. Hindi anong magagawa ng malakas ang pangangatawan? May time kang mag-gym, may time kang mag-exercise, wala kang time mag-aral ng salita ng Diyos. Sa panahon ng pagsubok, kapighatian, hindi ka may pagtatanggol ng malaking katawan na yan. Kahit sing lakas mo pa si Anatoly. Paborito yan ni Arch pa, Sebin. Talagang ang lakas ng taong yun. Ang lakas na bibiga, pero mahina siya spiritually. Walang magagawa ang lakas na katawan kung mahina ang ating espiritu. Ito yung sinabi ko kanina, kumpleto ang salita ng dakilang Diyos. Kumpleto yan.
Ano man ang ating sitwasyon, kumpleto ang salita ng dakilang Diyos. Ito'y tinuturo tayo, sinasaway. Tingnan natin ang 2 Timothy 3:16. Basahin natin. Kumpleto ang Word of God. Kumpleto. 2 Timothy. Sa 2 Timothy 3:16, ganito ang nakasulat. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran. Kaya kailangan talaga natin ang pakikinig ng salita ng dakilang Diyos. Kasi maaaring tinatanong ng iba, bakit nga ba tayo kailangang pumunta sa church? Siguro pwede namang hindi eh. Di ko naman nakakalimutan si Lord. Nasa puso't isip ko si Lord. Hindi. Bakit kailangan natin makinig ng salita ng Diyos? Bakit kailangan nating sumamba, magpuri? Bakit kailangan nating pupunta pa sa church every Sunday? To be with the brethren in unity, we will worship our Father God, our Lord Jesus, and the Holy Spirit. Dahil ito ay isang paraan ng pagpapakain sa ating kaluluwa at espiritu. Amen. Kasama mga kapatiran, di ba? Nasasabik tayo every Sunday. We are glad to see each other. Nasasabik tayo. Si Kumaring Abi, galing pa ng UAE, may tayakin, ni Bata Samba. O, tapos magbalik na naman, magbalik na naman every Sunday. Magbiyahin nyo. Kasi, kailangan pakainin natin ang ating kaluluwa at espiritu. Kailangan nating alalaong baga, ayan kay Archpass ito, alalaong baga sa kabutihan ni Father God sa atin. Hindi ka maglalaan ng oras to come to church and worship our Father God. Kalimut mo naman, ninano na naman. Yun na lang nga ang pwede nating maibigay. Kaya nga mga kapatid na nandyan sa likod, magpuri kayo. Kasi pag naglalakad ako, tahimik dyan. Dito lang talaga. Tunay na nagpupuri. Lakasan nyo naman. Kasi siya ang nagbigay buhay sa atin. Siya ang nagbigay ng lahat ng pangangailangan natin. Siya ang nagkaloob ng buhay na walang hanggan. Kaya every Sunday lang, once a week, give our best in worship. Pasalamatan, purihin, see to it na maiparating ang mga papuring niya sa kanyang kaharian, sa kalangitan, natanggapin niya. Dahil yan ay isang paraan upang magantihan man lamang natin ang kanyang kabutihan, ang kanyang kagandahang loob. Every day, gigising tayo, maginhawa ang ating pakiramdam. Alatang sakit, alatang kabalisahan, yun lang ay paraan para isipin natin, para mapurihan natin ng totoong sa spirito at sa katotohanan ng ating dakilang Diyos. Kay buti niya sa atin. At ito ang ating pag-asa, ang kanyang mga salita nagbibigay pag-asa sa akin. Huwag nating sasabihin na tayo ay nasa kalalagayang hopeless. Wala sa salita natin, sa tayo mga true born again Christian, ang salitang hopeless. Walang pag-asa. No, we are full of hope. Amen? Sa Romans 15:4, basahin natin. Romans 15:4. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. We always have hope. So, kasi may panahon na pagsubok, trial, may panahon na bakit biglang hihina ang business mo? Bakit biglang parang magulo? But then, ang mga salita ng ating dakilang Diyos, kapag yan ay nasa ating mga puso, nire-recall lang natin yan itong mga nabasa. Nare-remind tayo na ni minsan hindi papasok sa ating puso, kaisipan na wala ng pag-asa. Namibalik, sikan dati, hindi. We always have hope. Lahat ng ito. Kaya nga,
Mula ngayon, tayo na miyembro ng Christ the Center One Simons Church, mga kapatid, huwag na nating ipalabas sa ating mga bibig ang mga complaints pa. Ito minsan, we are not aware, pero lagi sa bibig natin, yung halimbawa, kapali, ninano naman, sobrang pali. O kaya nagda-drive ka, kamuti, kamuti, kamuti. Absikan lapa. Kamuti. Huwag na natin, kasi mga Kristiyano tayo eh. Tayo, ang Panginoon ay nasa atin. Paborin mo na lang yung kamuti mo. Wala kang nakakarap pa. Diba? Ayaw mo na, huwag nang lalabas. Alam niyo ba, lahat ng gawa ni Lord ay mabuti. Kaya, mainit ngayon, humid, masakit. Pero gawa ni Lord yun. Yes. Lahat ay may purpose. Bakit niya ginagawa? So, gaano man kainit, huwag lalabasin ka, may pakanyan na milyari. Kasi kapag ganon, we are complaining His action. Yes. So, lahat walang lalabas. Sa pagda-drive, salamat King Ginoo at kang the-drive masakit. Amen? Salamat King Ginoo nung kapapunta at kang obrang masanting na binyan ng Lord. Yes. Saan ka papunta? Mag-shopping ka? Salamat King Ginoo. Saan ka papunta? Maman kong kiluwan ng kiyang pamilya. Yes. Always, ang lalabas ngayon sa ating bibig is to always give thanks. Laging pagpupuri, pagpapasalamat. Diyos, salamat. Kinaldo mahiti. Nilabas siya ngaldo, pebo rin, iningatan mo ko sa kalye, sa pagdadrive ko. Salamat sa trabaho ko, naging maayos ang araw na ito. Everything, give thanks. Huwag nang lalabas. Hallelujah. Amen? Huwag nang lalabas ang anumang salita na hindi naman nakakapagbigay glory kay Father God. Pag walang glory sa Kanya, huwag nang ilabas. Pag walang glory sa Kanya, i-control. Kundi lahat ng lalabas sa ating bibig is always giving glory to our Father God. Salamat, King Ginoo. Always, lagi, giving thanks. In everything, give thanks. Amen? Live by the Word of God. Ito, sinabi ko na kanina. Hindi lang tayo tagakinig. Not only hearers of the Word, but doers of the Word. James 1:22. Datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. By merely listening, yan, nakikinig ka. Pero pagkatapos nito, hindi mo naman in-apply, hindi mo ginawa, wala rin. Magpakabanal kayo, magpakasakdal kayo, pero after that, wala rin. Gumagawa ka pa rin ng kalikuhan, matigas pa rin ang ulo mo. Masuwayin ka pa rin sa salita ng dakilang Diyos, then you are fooling yourself. Akala mo, niloloko mo yung kasama mo sa bahay, nag-a-attend ka, pero wala rin pagbabago, the same. Sige, banta, tahimik na kayo, tuki na ako church. Yan, sumama ka nga, pero the same. Ang ganda ng salita ng dakilang Diyos na narinig mo, pero hanggang dun lang, hearer ka lang, narinig mo lang. Pero ang sabi dito sa James, kailangan tayong maging tagatupad. Be not hearers only. Kailangan gawin ang naririnig na salita. Pakaingatan natin. Because you are not fooling others, but you are fooling your own self. Niloloko mong sarili mo at ikaw ang sarili mong yan ang mapapahamak. Mamamatay ka physically at mamamatay ka spiritually. Doon, kasi ang dakilang Diyos ay mabuti, puno ng kagandahang loob. But huwag nating kalimutan na siya rin ay mabagsik. Sa mga hindi nagmamahal sa Kanya, sa mga binabali-baliwala ang Kanyang salita, siya ay galit at namamarusa. Doon sila sa kapahamakan sa impyerno. Kaya doon tayo sa siguraduhin natin na ang Kanyang favor ay nasa sa atin. Sapagkat kapag nakuha natin yon ay tunay na dakila niya tayong mamahalin. Dakila siyang magmahal. Amen? Next, tingnan natin yung kasunod.
Ano naman ang danger? Yan, mayroong danger. Wala pa pala ako sa danger. Pakainin natin ang ating katawan at ating kaluluwa at ang ating espiritu. So, mula ngayon, hindi lang ang katawang ito ang ating pinapakain, kundi ang ating kaluluwa at ang ating espiritu. Sa 1 Timothy 4:8, ito yung habilin ni Timothy, yung sa ating mga katawan, pero huwag mag-focus doon. 1 Timothy 4:8, ang sabi, sapagkat sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang. Ngunit ang kabanalang sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Yung pagsasanay, yung pag-exercise, mabuti yan. Talagang kailangan yan. Walang doktor na hindi nila sasabihin huwag kang mag-exercise. Lahat ng doktor sasabihin kailangan ang exercise. Ang pagsasanay, kailangan talaga yon. Pero, ang sabi dito, may pakinabang yan. Pero konti lang. Bakit konti? Kasi pakinabang yan sa ating physical na pangangatawan. Pero, yung sa kabanalan, yung binasa natin, ngunit ang kabanalan sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating. So, ang pagpapakabanal sa pamamagitan ng pagbabasa, pagkain ng kanyang mga salita, ito'y may total na benefit. Ano ang benefit niya? Ang buhay dito at ang buhay sa kanyang kaharian. Kailangan rin natin pakainin ang ating kaluluwa. Bakit? Tingnan natin ang Philippians 4:8. Sa Philippians 4:8, nakasulat dito, Philippians 4:8, page 326. Katapus-tapusan, mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, at anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. So, lahat ng ating iniisip, lahat ay yung mabubuti at kalugod-lugod sa ating dakilang Diyos. Anumang bagay na kagalang-galang, matuwid, malinis, mabuting ulat, kagalingan, kapurihan, yun ang nasa isip lang natin. So, wala tayong ilalagay sa isip natin na marumi, masama, basta kaisipang hindi nakapagbibigay glory kay Father God. Kagaya yung nabanggit ko na kanina. So, mula ngayon, wala nang mga salitang hindi nakapagbibigay glory sa Kanya. Kundi lahat sa ating puso't isipan, lahat ng malinis, mabuti, banal, maayos, kagalang-galang, yun lang ang nasa isip natin at lumalabas sa ating mga bibig. Sa pamamagitan noon ay ating pinifeed, pinapakain ang ating mga kaluluwa. At ang Philippians ay Psalms 23, He restoreth my soul. Yung sinalita ni Hari David, He restored my soul. At pakainin natin ang ating espiritu. Sa John 3:6, tingnan natin ang John 3:6. Sa John 3:6, ang ipinanganak ng laman ay laman nga. At ang pinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Kailangan nating ipanganak na muli sa espiritu. Ibig sabihin, totally, hindi lang laging inaayos, iniisikaso ang body, but our spirit. We renew our spirit every day. Ibig sabihin, lagi natin chinecheck ang espiritu ko ba'y banal sa harapan ng espiritu ng dakilang Diyos? Malaya ba akong makakapanalangin, makakatawag sa Kanya, makakapag-usap sa Kanya? Dahil ang espiritu ko'y malinis, sakdal, kagaya ng espiritu ng aking amang Diyos na malinis at sakdal.
Ganon ang pagpapakain sa Espiritu. So we have to feed the three: our body, our soul, and our spirit. Sa Jude 1:20, Jude 1:20, yung kanina, basahin natin. Sa Jude 1:20, ang sabi dito, ngunit kayo mga minamahal, papagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo, praying in the Holy Ghost. Kaya nga, we are speaking in tongues, praying in tongues. Kaya mga kapatid, kailangan bawat isa sa atin ay makapag-tongues. Sino sa atin ang hindi pa nagtatangs? Hingin natin. So kung hindi ka pa nagtatangs, ibig sabihin, mahina pa ang ating espiritu. Kasi kailangan ng espiritu natin ay laging busog, laging malakas, na anytime we can communicate with our Father God in spirit. So pakainin natin ang ating espiritu, kailangan lagi itong banal, puspos. Kapag kasi nag-tongues na tayo, ang espiritu natin ang nakikipag-ugnayan sa espiritu ng ating Ama. Kaya in our prayer, kasama yon, hingin natin na tayo'y makapag-speaking in tongues. Kasi kapag nag-speaking tongues tayo, nandun ka sa oras na puspos ka, banal na banal ka. Kasi hindi tayo makaharap kay Father God kung hindi tayo banal, kung hindi tayo malinis, kung hindi tayo sakdal. Kaya, kapag gusto nating makapag-ugnayan ng ating espiritu sa espiritu ni Father God, kailangan mapuspos tayo ng banal na espiritu. Amen. Amen? Paano tayo mapupuspos? Kapag ang puso natin malinis. Kapag ang puso natin ay walang anumang bahid ng kabiguan, kasamaan, kasalanan. Lagi yan, lagi ang puso. Tinitingnan natin, guard our hearts always. Dito na tayo ang pinakalas. Ano ba ang danger, panganib, kung hindi tayo kumakain ng salita ng dakilang Diyos? Kapag hindi natin binubusog. So, ang number one, syempre, tayo magugutom spiritually. Sa Amos 8:11, tignan natin ang Amos. Amos. Saan banda ang Amos? Isang ano lang kasi yan eh. Ayun. May konti lang ang kanyang aklat. Hanggang chapter 9 lang siya. Sa Amos 8:11, sa verse 11, sa page ano siya, 1307. 11 ang sabi dito, narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoong Diyos, na ako'y magpapasapit ng kagutom sa lupain. Hindi kagutom sa tinapay o kauhawan man dahil sa tubig, kundi sa pagkarinig ng mga salita ng Panginoon. At sila'y magsisilaboy sa dagat at mula sa hilagaan hanggang sa silanganan. Sila'y magsisitakbo ng paro't parito upang hanapin ang salita ng Panginoon at hindi masusumpungan. Kapag kasi nasanay ka na doon sa kalalagayan na hearer ka lang ng Word of God, hindi mo ito ina-apply, walang kang pakialam talaga. Darating ang panahon na nasa kalalagayan kang hahanapin mo ang tagapangaral, hahanapin mo ang salita ng Diyos, ngunit malayo na sa iyo. Nandun ka sa point ng sakit, ng kabalisahan, ng matinding problema, pagsubok, at ngayon ka naghahanap ng aral, ngayon ka naghahanap ng banal, makapangyarihang salita, hindi ka na pakikinggan ni Lord. Amen. Hindi na. Dahil sa mga panahong binigyan kanya ng pagkakataon, easy ka, relax. Okay lang. Basta nag-a-attend. Hindi mo binibigyang halaga. Darating ka sa kapanahonang sa sitwasyong kailangan si Lord, hindi mo siya matatagpuan. Yun ang danger na hindi kumakain ng kanyang salita. Yung hindi pinapahalagahan ng aral. Yung hindi ina-apply ang salita ng dakilang Diyos. Misled easily. Minsan nagtatanong ka,
bakit may mga Kristiyano na dati, alam mo, born again, bangin niyo, umigiglesia yo, ungin niyo, saksiyo. Kasi madali siyang napaakay. Kasi nga, hindi niya kinakain ang salita ng dakilang Diyos. Hindi pinag-aaralan, hindi ina-apply. Kaya, para huwag tayong madaling ma-convince, mahikaya sa mga aral ng iba, kailangan tayo ay always guided sa banal na kasulatan. Every day, minemeditate, pinag-aaralan. Para kapag may nakaharap ka na ibang paniniwala, bakit wala, isto ka, hindi ka nakikiayon, hindi ka nako-convince, kundi ilalatag mo ang ating natutunan, ang pananampalataya natin, hanggang siya ang uurong, hindi ikaw ang mapapaakay. Yan yung nakasulat sa Ephesians 4:14. Tignan natin. Dito sa Ephesians 4:14, upang tayo'y wag nang maging mga bata pa, na nagpapahapay dito doon at dinadala sa magkabi-kabila ng lahat ng hangin ng aral, sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian. Kapag busog na busog tayo sa salita ng dakilang Diyos, kahit sinong makaharap mo, kahit sinong magsalita ng kanyang sariling paniniwala, hindi ka mapapaakay. You will stand firm and confident and magsasagot mo siya. Kasi busog na busog ka. Punong-puno ang tiyan mo spiritually. Punong-puno ang iyong kaluluwa at espiritu ng kanyang mga salita. Amen? Amen. Sasabihin niya, halimbawa, inihikayat kanyang lumabas, Sunday ngayon, madalang lang naman, umuwi ako galing ng abroad para lamang makasama ka. Dahil ang iyong espiritu at kaluluwa ay puno ng kanyang mga salita, kahit kaibigan kita, hindi ko pwedeng ipagpalit ang araw ng Amen. pagsamba. Dahil ito ay isa sa kautusan ni Lord na kailangan pahalagahan ang araw ng pagsamba. Ito ang araw na siya'y aking pasalamatan sa kanyang kabutihan at siya'y aking sambahin. Manapa, sumama ka sa akin. Ganun. Yeah. Dahil our spirit, our soul are full of His Word. Dahil ito'y ating laging kinakain. Kapag ganyan na binabaliwala natin ang salita ng dakilang Diyos, magsisimulang manghihina ang ating spiritual na koneksyon kay Father God. Mapapansin mo, nakapag-pray. Mapapansin mo, anak kang gana. Bakit? Everyday, pagising mo, energetic ka. O potang Sunday, matpod ka. Tang kasat-kasat ka pa kayong pagkiran. Where in fact, sa araw ng Sunday, you wake up early, excited ka, maligaya ka. Because we are given opportunity, a privilege to worship the living God, the bread of life. Yan, tama. Sabi ni Archpas, they are dead in spirit. Spirit dead. At yung kapingini, pero yung kaya na, kaya niluto ng ulam, nakakatawa na si Stelea. O kaya, mamaya, puntalan, hindi. Kahit hanggang anong oras tayo, ang ating katawan, espiritu at kaluluwa natin ito. Yeah. Kasama natin si Father God, si Lord, at the Holy Spirit. Yeah. This is His time. We have all the time binigay niya, 6 days, gawanta mo, iburita mo, as long as it will give glory to our Father God. Pero yung Sunday kaya yun, para purihin at pasalamatan. Pero mapapansin mo, pag yan ay pinaliwalang halaga mo, unti-unti, humihina ang iyong espiritu. Unti-unti, nawawalan ka na ng gana. You don't have time to pray, to come to church, to read His Word. Ditak-ditak, mangay na ako. Ditak-ditak para kang kandila na nauupos unti-unti hanggang ito'y mamatay. Masakit mo na yung asin din kasi bayo. Ala ng phosphor, ala ng light yan, may wala lang. At ang sa Psalms 1, at magsisimulang hindi na tayo magbubunga. Wala na. Psalms 1, 2 ang entry. Basahin natin. Psalms 1. Psalms 1, sa verse 2 and 3. Ang sabi dito,
kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. At sa kautusan niya'y nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi malalanta at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Tignan ninyo ang busog na busog at punong-puno ng salita ng dakilang Diyos ang kanyang kaluluwa at espiritu. Para tayong itinanim sa tabi ng tubig. Ang ating mga dahon sariwa, Yes. ang daming bunga. Ibig sabihin mga kapatid, kapag minamahal natin ang salita ng dakilang Diyos, we keep them in our hearts and we apply them. Dahil always in our heart, ang nasa niya ay to give glory. Para maligayahan lagi si Father God whenever He looks at our hearts. Para tayong isang puno na nakatanim sa tabi ng tubig. Kapag ito'y nakatanim sa tabi ng tubig, syempre, dahil yun ang nourishment ng puno, sariwa at malakas yung puno. Ano man ang dumating na sa sitwasyon natin, hindi tayo natitinag, mga kapatid. We are always delighted. Lagi tayong masaya. Lagi tayong energetic. Laging puno tayo ng pag-asa, ng kaligayahan. Yun ang mangyayari sa atin. Pero, kapag lahat ng ito binaliwala natin, hindi natin pinapahalagahan ang salita ng Panginoon. Hindi natin sinusunod. Kasi ang pinaka-importante is obedience. Hindi natin sinusunod ang mga salita, mamamatay ang puno, malalanta at hindi magbubunga. Ibig sabihin, susunod ang katawan, mamamatay ang tao. Ang mahirap, pagkatapos namatay ng physical body, ang kanyang espiritu, ang kaluluwa, ay mamamatay din. Ibig sabihin, walang buhay na walang hanggan. Kaya, Prophet, yes, Arch. sandali po. Karagdagan lang. Sige. Kaya pala gusto nila kumain tayo, kainin natin ang kanyang salita. May iba pala dito sa Amos 8:11. May iba pala na darating ang panahon, ang mga tao ay magiging parabola. Yung nakikinig na hindi ina-apply, darating ang panahon pala may magugutom, magkakagutom sa spiritual, maghahanap ng tamang aral o mangangaral. Wala na silang makita. Ito po yung kapangaliban. Ito po yung kapanganiban. Wala siya sa... 11. Paki-explain. O kaya pa na lang. Narito ang mga araw dumarating, sabi ng Panginoon Diyos, na ako'y magpapasakit ng kagutom sa lupain, hindi kagutom sa tinapay o kabuhayan man, dahil sa tubig, kundi sa pagkarinig ng mga salita ng Panginoon. Sila'y magsisilaboy sa dagat at dagat, mula sa hilagan hanggang silanganan. Sila'y magsisitakbo paroon at parito upang hanapin ang salita ng Panginoon at hindi masumpungan. Yun po pala ang pangalim. Kaya po kapatid, tama yung aral. Napakaganda. Kailangan natin kainin ang kanyang salita. Sa mga hindi pansin ito, darating panahon, naghahanap ng tamang aral, wala na. Naghahanap. Kaya ang dami po ngayon na palipat-lipat ng church naghahanap daw ng angkop sa kanyang pananampalataya. Kasi nakakarinig, hindi nila inuunawa. Mas marunong pa sila sa nangangaral. Kaya yung mga taong yun ang tawag pala parabola. Hindi na maintindihan. Kahit saan siya pupunta, hindi na maintindihan ang aral hanggang sa siya'y mamatay. Thank you. Okay. Thank you, Archpas. At yan yung may kaugnayan sa last na yung number 5, pakitaas. Unti-unti na mawawala na ang ating
ating kaugnayan sa dakilang Diyos. Yung mga nagpapabaya sa kanyang mga salita, hindi pinapansin, hindi pinapahalagahan, wala na. Sa Isaiah 59:2, ang sabi dyan, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya ay huwag makinig. In relation doon sa Amos na binasa ni Archpas. Sa ngayon, akala ng iba okay lang. Pero yung mga nandirito nakikinig lang, pero go back sa dating kinakagugalian, ganun pa rin. Sa kasamaan, sa kasalanan, unti-unti, yun ang nakapaghihiwalay sa kanila sa dakilang Diyos na ating Ama. Hanggang sa kahit anong kanilang gawin na pagtawag, ikukubli ni Lord ang kanyang mukha. If you forsake Him, He will forsake you. Yes. Kaya napaka-delikado nang hindi pagkain ng kanyang mga salita. Kaya lahat ng mga aral natin naririnig, mga kapatid, ang kanyang mga salita, kailangan we spend time every day. Pinapakain natin ang ating physical na katawan, pakainin natin ang ating mga kaluluwa at espiritu. Dahil ayaw natin na sa panahong tatawag tayo kay Lord, andiyan na ang gawan mo, walang response. Diba? Masakit yun? Sa halimbawa na lang, sa kasama mo sa bahay, diyan na anong sa pagsabihan mo, yan nakapansin. As if hindi ka niya nakikita, hindi maganda. Pero, wag nating kailangan na mangyari yun sa atin. Kailangan, whenever we come in prayer, maligaya si Father God na pakinggan niya tayo. At paano siya magsasalita sa atin? Sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang mga salita. Kailangan marinig natin kung ano ang gustong sabihin ni Lord sa atin by meditating His Word, eating His Word. So, in conclusion mga kapatid, sa Matthew 6:33, nabanggit ko na kanina, sa lahat ng ito, gaano man natin kamahal at pinahahalagahan ng ating katawan, always seek ye first. Unahin natin lagi kung ano ang bagay at gawa na makapagbibigay kaluguran kay Father God. Naliligayahan siyang nasasabik tayong sumamba sa Kanya. Naliligayahan siyang ginagawa natin ang Kanyang kautusan. Naliligayahan siyang ginagawa natin ang Kanyang mga palatuntunan. Alam niya ang nasa at kailangan ng katawang ito. Susunod yan. Basta unahin natin pakabanalin, pakasakdalin, pakalinisin ang ating kaluluwa at espiritu dahil itong nakikipag-ugnayan kay Father God. Susunod ang katawan ito, makikita ninyo all the desires of our hearts. Kay liit lang niya kay Father God. Ligaya niya yung pagkaloob. Unahin lang natin siya. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Muli natin ang yung kinanta natin kanina, yung lamp unto my feet, light unto my path. Jesus, it is you. Amen. Hallelujah.
hindi namin sinunod ang iyong mga salita, tunay ka naming minamahal. At yung sinalita, kapag ikaw ay aming kinain, sinunod ang iyong mga salita, hindi na kami magugutom, Amen. hindi na kami makukuha. Yes. Ang ibig sabihin, physically and literally, materially, hindi na kami magkukulang. And spiritually, hindi na kami manghihina, hindi kami mamamatay. Lahat ng ito ay yung pangako sa lahat ng pinapabusog ang aming mga kaluluwa at espiritu. Salamat po, Ama, ang iyong mga salita, iingatan namin sa aming mga puso upang huwag kaming magkasala. Sa gayon, sa tuwing titignan mo ang pusong ito, tunay kang maligayahan aming Ama, na kami ang iyong pinakamamahal na bayan, tunay mong pinili, pinasaktan. Salamat aming Ama, ang bawat isa patuloy tutupad ng iyong mga salita, hindi lang tagapakinig, kundi ito'y aming gagawin. Salamat po at dahilang Diyos, sa iyo ang karangalan, kalwalatian, aming Ama, Panginoong Jesus, Holy Spirit. Amen. Amen. Manalangin tayo para sa Israel, at para sa bansang Amerika, at para na rin sa bansang Pilipinas. Nagpapasalamat ang aming mga puso, aming dakilang Ama, na patuloy kang gumagawa ng mabubuting bagay. Sa iba, hindi ito nauunawa. But sa amin, bilang mga Bible-believing Christians, narito, nauunawaan namin ang lahat ng mga bagay. Salamat, Ama, gumawa ka, pinangunahan po ninyo ang bansang Israel, ang iyong bayan, at ang bansang Amerika sa pangunguna ni President Donald Trump na magawa ang pinakamatagal ng panahon na kanilang ninanasa. At ito ay ang mapigilan ang bansang Iran sa pagde-develop ng mga nuclear weapons. Salamat po, Ama, at sa mga natitira pang kailangan nilang gawin, patuloy ko silang ingatan at pangunahan. Ngunit ang pinaka-critical na bahagi natapos na kanina madaling araw. Salamat po. Thank you, Muli Father nagkaroon God. ng pag-asa Thank you, ang Father kapayapaan. Muli nagkaroon ng pag-asa ang iyong bayan na manatili dito sa mundong ibabaw, sapagkat aming nalalaman, hindi po ninyo ipahihintulot Yes. na mawasak, mabura at malipol ang iyong pinakamamahal na bayan. Yes. Salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong dakilang gawa. Pagpalain mo ang lahat ng naging involved sa operation ito. Ama ko, narito ang kapayapaan, pagkakari, ang pagkatagumpay ay sa amin at ang karangalan ay tanging sa iyo lamang, Ama. Salamat po, Panginoon Jesus, at salamat po, Banal na Espiritu. Salamat po. Pagpalain mo ang iyong propetisa, Lord, na nagbahagi ng napakaganda, dakila, at mabuting salita ngayong umaga nito. Ang iyong salita na nagpapaalala sa amin na aming kinakain upang kami patuloy na mabuhay. Tunay na, hindi kami maaaring mabuhay sa mundong ito na wala ang iyong salita. We cannot live by bread alone. Pero pinakamahalaga, Lord, ay ang iyong salita sa amin. Thank you, Father. Pagpalain mo ang iyong propetisa na nagbahagi nito. Dakilang ministeryo, dakilang bukas ang patuloy kong ipagkaloob sa Kanya. At ngayon, bayan ng Diyos, sa inyong lahat na nagsisampalataya sa salita, sa inyong lahat na nagsisampalataya sa kapahayagan, at kayong lahat na patuloy na gumagawa, nagmamalasakit, nagsasacrifice para sa mga gawain sa facilities ng church nito, inyo ang pagpapala ng Ama. Itaas ang inyong kamay at tanggapin ang bendisyon. Ang hamog ng sangkalangitan at ang katabaan ng sangkalupaan, ang kayamanan ng lupa at ng dagat, inyong tanggapin. Amen. Sapagkat ito'y dulot ng ating dakilang Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Salamat po, Ama, sa iyong pagpapala. At narito, bago kami maghiwalay, pagpalain mo po ang aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong linggo ito. At isa dito, Lord, ay ang aming kapatid, si Sister Divine. Pagpalain mo ang kapatid na tapat na ito na noon pa man, ipinakita na niya ang kanyang dakilang pagmamahal sa iyo simula ng araw na tanggapin niya ang iyong anak bilang kanyang Diyos at tagapagligtas. Sumayo kanyang pagmamahal at sa inyong lahat na nagdiriwang ng kaarawan kay Sister Hannah at sa bawat isa, sumainyo ang kanyang pagmamahal at ang pagtatagumpay, inyong kapatid ang pabor ng Panginoon sa iyong buhay. Amen.
Amen. God bless you.